effective study technique. Sawang-sawa ka na ba? Kasi paulit-ulit mong binabasa at paulit-ulit mong hina-highlight pero ganun pa rin yung resulta ng mga quizzes at exam mo. Well, dito sa video na ito, tuturuan kita na mag-aral sa pinaka-effective na paraan at i-optimize din natin ang katawan mo para ma-store lahat ng inaaral mo sa long-term memory. Una, kailangan mong malaman kung anong information ba ang kailangan mong aralin. Merong tatlong types: concept, fact, tsaka practice. Unahin natin ang concept. Ito yung mga information na nagsasagot ng how, paano, tsaka bakit. Example nito, paano gumagana ang kuryente? Bakit nagkakaroon ng electromagnetic force? Paano nakukuha ang sum ng areas gamit ang integration? Ang concept ang isa sa pinakamahalagang kailangan tutukan sa pag-aaral. At ang key dito ay understanding or pag-iintindi. Next naman ang fact. Ito yung mga information na nagsasagot kung kailan, sino, tsaka syempre mga formula. Ang key naman dito ay memorization. Example nito ay mga dates, mga pangalan, at saka mga formula na mahirap i-derive. Kadalasan napapagbaliktad ito at saka ito. Ang minimemorize ay concept, tapos ang iniintindi naman ay fact. At mas madalas, minimemorize din ang concept, minimemorize din ang fact. Ang memorization ay hindi mai-store sa long term nyo. Ang madalas na nai-store sa long term ay mga information na alam mo gamitin. Kaya pag concept ang inaaral mo, dapat intindihin mo. Kailangan ma-explain mo yung idea mo sa sarili mong salita nang hindi ginagaya yung binabasa mo. Sa fact naman, ang kailangan mo ay memorization. So, pwede kang gumamit ng mga memorization techniques gaya ng storytelling or mnemonics katulad ng mga nasa videos ko. At last, na importante ay practice. Ito yung solving sa math or yung mga pagpapractice ng presentations sa harap ng mirror. So, pag nag-aaral ka, dapat intindihin mo muna kung concept ba ang inaaral mo, fact, or ipapractice ba yan. Para alam mo kung ano yung effective na study technique para sa aaralin mo. Tatlo lang ang kailangan mong step. Una ay understanding. Kailangan mo intindihin yung inaaral mo. Para maintindihan mo, ang kailangan mong gawin ay manood ng mga YouTube videos or tutorials tungkol dun sa inaaral mo. Ang tip ko dito, sa una nyong panonood, dapat naka times 1.5 yung speed or mas mabilis pa. Yung bilis na kaya nyo pa rin maintindihan. Yung unang panonood nyo nun, hindi nyo kailangan maintindihan yung buo. Yung goal nyo dun sa unang panonood nyo ay para makita nyo yung outline nung inaaral nyo. Sa pangalawa nyong panonood, i-reduce nyo yung speed ng konti at dun nyo na ipasok yung understanding. Magte-take notes na kayo. Ang tip ko sa taking notes, dapat hindi linear yung pagsusulat nyo. Gaya ng kunwari, title, tapos header, tapos yung meaning. Maganda to pag take notes pag isasubmit mo yung notebook mo. Pero kung nag-aaral ka, hindi ka dapat ganyan mag-take notes. Ang dapat na gawin mo ay mind mapping. Ang mind mapping ay parang gumagawa ka lang ng mapa. Yung topic mo ay nasa gitna. Tapos magbe-branch out yan depende sa discussion. For example, ang topic mo ay calculus. So, bibilugan mo yung topic mo. Tapos yung calculus, may tatlong branch. May limits, may derivatives, at saka may integrals. Pagkatapos nyan, meron ding branch itong tatlong ito. For example, ang integrals ay summation ng areas. Ang derivatives naman ay paghanap ng rates. At ang limits naman ay ginagamit pang-observe ng behavior ng isang curve. Pagkatapos nyan, may branch ulit yan. Sunod-sunod lang. Bali, ang ginagawa mo dito, ino-organize mo yung information sa utak mo. Hindi mo sinusulat word per word lahat ng nasa board or lahat ng nasa pinapanood mo. Isa ko pang tip, pag nagsusulat kayo sa school or pag may nagle-lecture, huwag niyong pinagsasabay yung pagsusulat tapos pakikinig. Kasi nahahati yung trabaho ng utak nyo. Mapuputol-putol yung atensyon nyo, hindi nyo maiintindihan yung sinasabi ng teacher nyo. Kung magte-take notes man kayo at hindi nyo isasubmit yung notebook nyo, dapat ang isulat nyo lang ay yung title ng topic, yung subheaders, yung problem, at saka yung answers. Huwag nyong isulat yung mga definition dun sa subheaders at yung solution dun sa problem. Kayo dapat yung gumagawa nun. Nagte-take notes kayo para pag-uwi nyo, kayo mismo ang magde-define nung inaral nyo sa sarili nyong salita. Yun na yung understanding. So, mas onti yung ginawa mo. Ito lang yung mga sinulat mo,
Tapos ang effective pa nung pagre-review mo dahil application ka agad yung ginagawa mo. Kasi nire-recall mo lahat ng naintindihan mo dun sa sinabi nung teacher mo. Tapos sinosolve mo yung problem na sinolve nyo. At malamang sa malamang, kung naintindihan mo, masosolve mo yung problem. Ang problema kung na-stuck ka. Ang gagawin mo lang, punta ka sa YouTube tapos manood ka ng mga tutorials. I-pause mo yung video tapos ikaw naman yung gumawa. Kung na-stuck ka ulit, ulitin mong panoorin. Ganun lang. So itong 1 at saka yung 2, nagwo-work yan hand in hand. So talon tayo dito sa step number 3, which is yung pinaka-effective na study technique, teach to learn. Bakit? Panoorin nyo ito. Was active recall. That was the core idea, that replicating ideas, what I used to say is replicating the information from scratch as if teaching a class without looking at your notes. That is the only way to learn. And the thing about it was it's a trade-off. It's efficient, doesn't take much time, but it's incredibly mentally taxing, right? This is why students often avoid it. It's very time efficient, right? If you're willing to essentially put up with that pain, you learn very quickly. And not only do you learn very quickly, you don't forget. It's almost like you have a pseudo photographic memory when you study this way. The ideas sort of come out fully formed because it's such a fantastic way to actually learn. Pag tinuturo mo yung inaral mo or yung naintindihan mo, tinetest mo yung active recall mo. At kung mas nahihirapan yung brain mo i-recall ang isang bagay, mas lalo kang natututo. Kung madali yan i-recall, ibig sabihin natutunan mo na at hindi ka na natututo. Kaya pag nahihirapan kayo i-recall ang isang bagay, dapat matuwa kayo kasi natututo kayo. Pinaghihirapan ng utak nyo ilabas yung information. At yun yung bumubuo ng mga bagong neurons, connection ng mga neurons dun sa loob ng brain nyo. Pag paulit-ulit kayong nag-active recall, pakapal ng pakapal yung daanan nung mga signal sa bawat neuron nyo. At pag mas makapal yan, mas mabilis ang daloy ng information at mas mahirap kalimutan. Kaya yung information na inaaral mo, mapupunta sa long term. At pag ginagawa mo tong teach to learn, hindi necessary na na-master mo na dapat yung inaaral mo. Kahit nasa kalahati ka pa lang ng inaaral mo, pwede ka na magturo. Malamang sa malamang, magtatanong yung tinuturuan mo. At dun mo makikita kung saang part ka pa naguguluhan. At sa next na pag-aaral mo dito sa step 1, dun ka magfo-focus. Kaya itong steps na to ay hindi nagtatapos dito sa step number 3. Ito ay magiging cycle. Pag na-master mo ito, kahit ano pang aralin mo ay mapupunta na sa long term. Last, ang biohacking. Alam nyo ba na pag natutulog kayo, inuulit ng utak nyo lahat ng inaral nyo dun sa araw na yun. Lahat ng nangyari, magsimula nung nagising kayo hanggang sa natulog kayo. Yung sleep ang nagiging save button ng utak mo. Parang dun lang din sa mga laro. Para magamit mo pa yung mga na-save na mga items mo dun sa laro, kailangan mo i-overwrite or i-save yung game. Ganon yung ginagawa ng pagtulog sa atin. Kaya itong biohacking na tinutukoy ko dito ay yung pag-optimize mismo ng pagtulog nyo. Ang akala nyo sa pag-optimize ng pagtulog, kailangan mo lang same na gumising, same time din ng pagtulog. Hindi lang yan ang kailangan. Mas malalim pa dyan. Una, sun exposure. Pagkagising mo ng umaga, yung araw ang mag-a-adjust ng body clock mo. Itataas ng araw yung cortisol sa katawan mo. At yun yung nagpapa-alert sa'yo, nagpapawala ng antok mo. At hindi lang dapat to sa umaga, pati sa hapon, pagtanghali na. Para alam ng utak mo na nagdidim na yung light nung araw. Which means, malapit na maggabi. Isa ring contributor ang tamang oras ng pagkain. Pag nagbe-breakfast ka, alam nung katawan mo na umaga na. Kasi, ititigil niya na yung fasting. Yung fasting, yung window ng oras na hindi ka kumakain. Kaya siya tinawag na breakfast. Pag gabi naman na, ang tamang oras ng pagkain ay 2 hours bago ka matulog. Kasi mas mahihirapan kang makatulog kung busog ka pa. Dahil dinadigest pa lang yung pagkain mo, gusto mo nang magpahinga. Ngayon kung desidido ka na matulog at tapos mo na tong dalawang ito, kailangan mo rin i-optimize yung environment mo. Para makatulog ka ng maayos, dapat malamig, madilim, at saka walang maingay. Kailangan malamig para bumaba yung temperature ng katawan mo. At yun yung kailangan ng katawan para ma-trigger ang sleep. Ganon din sa quiet tapos sa dark. So ang pinaka-importante sa pag-aaral ay actually yung pagtulog. Inabuse ko to nung nagbo-board exam ako. Parati pagkatapos ko mag-aral, kahit sa hapon,
itinutulog ko para masave talaga lahat ng inaral ko sa utak ko. At sasabihin ko sa inyo, napaka-effective niya. Kaya pag nagkrakram ka ng gabi, oo, may masasagutan ka, pero never yan mapupunta sa long term mo. Nasa short term memory lang yan. Kaya after ilang weeks, nakalimutan mo na. Kaya kung mag-aaral ka man, di ba pagkatapos mo sa school, uuwi ka, magmerienda ka muna. After mo magmerienda, magpahinga ka, matulog ka 15 minutes. Tapos saka ka mag-aral. At kung mag-aaral ka, wag mong tagalan. Kasi ang attention span ng tao ay average na 30 minutes lang. At ngayong yung mga social media natin ay nakafocus na sa short contents na 1 minute lang, mas lalong bumababa yung attention span ng tao. Kaya kung mag-aaral ka, kahit ilimit mo lang muna sa 20 minutes, tapos mag-break ka, tapos aral ulit. Huwag mong pilitin maghaba ng oras kasi hindi yun effective. Mas pinapahirapan ka pa nga eh. Doon maiipon yung hirap ng pag-aaral tapos ayaw mo na mag-aral.